What's up mga boss, Dong Kasim po ang inyong kaibigan. So ngayong araw na to mga boss is simulan natin yung pagre-restore ng ating Rusi MP125. So bakit Rusi yung re-restore natin mga boss? Yun yung mayroon tayo at this time nga sa panahon na to. Okay mga boss, yung motor na to is Rusi MP125. So ipapakita ko yung dati niyang itsura. So ganito siya dati. Yan. Ayan mga boss, huwag nating minamaliit yung Rusi kasi kung anong nararating ng branded nating motor, nararating din ng Rusi. So depende yan kung paano mo i-maintenance yung motor mo at kung paano mo dadalhin. Hindi porket branded yung motor mo mga boss is matibay yan. Kung di ka naman marunong mag-maintenance, madali din masira yung motor mo mga boss at madali din malaspag. So ayun na nga mga boss, ang kwento ng motor na to is nakita lang natin to sa bakal bote, yung nakakulong-kulong. So dumaan sa bahay, yun, dala-dala niya yung motor na to. So nakita natin at ayun nga, buo yung makina, buo yung chassis. So ang dating sira niya dati mga boss is sira tong gulong, bali napalitan ko na tong rim, yung shock, tapos yung tipos napalitan ko na yung mga boss, pero hindi ko pa masyadong naayos. Ayun, ngayon ko lang sikasuhin dahil wala na yung isang motor natin na benta natin. So ayun na nga mga boss, may papel yung ating Rusi MP 125 kasi ang nangyari, tinanong ko sa magbabakal bote kung saan niya nabili yung motor at pinuntahan ko doon mga boss yung may-ari talaga ng motor. Yun, binili ko sa kanya yung papel at may papel nga siya. Kwento ng may-ari mga boss is na aksidente yung motor. So yun, wala siya ng gana, kaya binenta niya sa bakal bote. So kaya ngayon mga boss, naisipan nating i-restore tong motor na to. So yun, try natin pagandahin, tapos tignan natin kung anong magiging itsura pag natapos natin lahat-lahat to mga boss. Alright, so ayun na nga mga boss, hindi dati to umaandar, so napandar na rin natin. Tapos na-repair na rin natin konti yung pintura. So binugabugahan lang natin, tapos na-stuck na naman dyan sa na-stuck doon sa garahe natin. Then yun, asikasuhin natin mga boss, para sayang naman kung papabayaan lang natin. So ang una nating gagawin mga boss ngayon ay yung kanyang upuan. Ayan. So itong upuan niya mga boss, hindi na to yung stock. Bale, ayan, ginawan ko na lang siya ng paraan para mapit siya dito. Ayan mga boss. Tapos yung foam niya pangit na, kaya papalitan ko na to mga boss. Ayun na nga mga boss, bali yung dati niyang foam kasi mga boss is pangit na, bulok na. So hindi ko na mapagtiyaga ang ayusin. Andito siya. Ito nilagay natin dito. Ayan mga boss. So ang bala ko mga boss is, kung pwede sana magawa ko siyang flat seat. So bumili ako ng yan na lang yung gagawin ko, rubber matting. So nabili ko siya ng 100 lang, 130. Tapos meron tayong pandikit rugby, tapos cutter. So yun yung gagawin natin ngayon mga boss. So samahan nyo ako, tara. Okay mga idolo, mga boss, natanggal na natin yung upuan. So andito siya ngayon. Yung ating Rusi MP pala mga boss is wala na ring pairings. So iisa-isahin na lang natin siyang ihanapan para mabuo natin. So yung mga boss, ang gagawin nating unang step natin gagawin is yun, maglalapat tayo ng mga rubber dito. Kailangan ma-flat natin para maganda itsura. Sarap ba, memeng? Sarap ba mahiga? Di
Diba? Okay mga boss, lagyan na natin ng rugby yung ating upuan. Tapos hayaan natin siyang matuyo. Para dumikit. So, i-apply nyo muna yung rugby mga boss, tapos patutuyuin nyo para dumikit siya sa goma, kasi pag basahin hindi pa didikit yun mga boss. Tapos lagyan din natin yung mating ng rugby. Yan, lagyan natin ng mating. Lagyan din natin itong mating mga boss ng rugby. Okay mga boss, hayaan lang natin matuyo ng ilang minuto bago natin idikit. Tapos unti-unti natin buuin hanggang dun sa dulo para yun saka natin coveran ng seat cover. Okay mga boss, ayan na nga, natuyo na yung rugby. So dinikit na natin. Yan, dumikit naman siya. Ganyan lang gagawin natin mga boss. Unti-unti natin bubuuin. Ganyan yung magiging itsura mga boss hanggang mabuo natin, makompleto natin pati yung gilid. Okay mga boss, dahil nag-carve dito, puputulin natin siya. Tapos papatungan natin ulit para pumantay. Yan mga boss, malapit na natin matapos yung ibabaw. Nilalagyan din natin yung gilid mga boss para hindi magasgas yung cover. So ayun na nga mga boss, natapos na natin yung taas. So ayan, grinder na lang natin to para kuminis. Sunod natin yung gilid. So nalagyan ko na iba. Ayan. Lagyan natin ng mating din yung gilid para yung ilalagay natin cover hindi masira agad. Tapos para maganda yung pagkakalapat niya. Alam nyo ba mga boss na kapag magdidikit kayo ng rugby is kailangan yung patuyuin yung rugby bago nyo idikit para madikit siya na madikit, yung wala na siyang basa. So ganito na itsura mga boss pag tuyo na siya. Tapos ayan, pwede nyo na siyang idikit pag ganito na. O, try nyo.
boss, napadikit niya pag tuyo na. So ganun lang gagawin yung mga boss pag rugby yung ginagamit nyo. Huwag nyong ididikit agad pag basa pa, kasi hindi naman talaga siya didikit. Kailangan matuyo muna siya mga boss bago nyo idikit yung rugby. Okay, at kailangan yung mga boss lagyan yung parehong side ng pagdidikitin nyo. Kumbaga ito lalagyan nyo, tapos lalagyan nyo rin yung goma. Tapos ang gagawin nyo, papatuyuin nyo muna, tapos saka nyo idikit. So ayan na mga boss, nabuo na natin yung ating seat, upuan na semi flat seat. So ang gagawin natin mga boss is ipapatag natin yung mga kanto. Gagamit tayo ng grinder. Yan. Okay. Okay mga boss, pinalitan natin yung talim natin. So cutter kasi, cutting disc kasi yung gamit natin kanina, masyadong matalim. So yan, pinalitan natin. So ayan mga boss, tinigil ko na yung pag-grind natin nung upuan kasi yun, kumakagat yung grinder. Delikado mga boss. So ito na siya mga boss. Babalutan na lang natin ng seat cover. Yan. Ayan mga boss, babalutan ko ng seat cover, tapos papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung naging outcome nya. So yun na nga mga boss, wala akong makita na panlagay natin dito sa ating upuan na seat cover. Ang lalagay sana natin mga boss is yung charol, yung makintab. So wala tayong makita. At meron tayo dyang upuan na seat cover pala na kulay brown. So ito muna yung lalagay natin pansamantala. So itataker na natin mga boss. So yun na nga mga boss, na ikabit na natin yung binalutan natin seat cover, and yun na nga, hindi masyadong maganda yung pagkaka gawa natin kasi meron siyang mga bukol-bukol gawa ng goma. So yun mga boss, ulitin ko na lang sa susunod nating episode. So balak kong palitan yung seat cover. Gawin ko siyang charol, yung glossy. Meron kasi ako nakita na glossy na seat cover. So ang gagawin ko na lang mga boss, para hindi masyadong mahalata yung bukol-bukol ng goma, papatungan ko na lang siya ng flat na rubber. So hindi na yung puzzle matting ang ilalagay natin mga boss. So papatungan pa natin ng isa pang rubber para hindi makita yung bukol niya. So yun mga idolo mga boss. So dito na nagtatapos yung ating video. Yun muna sa ngayon yung ating nagawa. So maraming salamat mga boss sa inyong pagsubaybay sa ating channel. So sana mga boss ay mag-subscribe na kayo, din hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin na pinagagawa. Thank you.